This is historic kasi itong kauna-unahan na boboto ang ating persons deprived of liberty. Ibig sabihin yung mga kasama natin, kapatid natin nakakulong, no? Pero hindi pa nasasentensyahan na boboto sa isang barangay election. Wala kang kasentensya, ito'y nirekognisa ng Estado ang karapatan mong bumoto. Ang boboto sa buong Pilipinas ay kulang-kulang 26,223 ang sa loob ng kulungan. Kung hindi naman at kulang sa 50 na nangyari, no, iahatid yan isa-isa. Iahatid yan sa pinakamalapit. At ilan sila? They are 1,600. No, matrabaho ito dahil kukunin mo, iahatid mo. Ano ay pinapakita natin dito na ang ehersisyo ng pagboboto ay nirespeto ng ating pamahalaan, ang kanilang karapatan sa isang democratic na bansa. O hindi lang ito karapatang bumoto ng ating kapatid na nasa piitan ngayon. Ang karapatan ding tumakbo and be elected ay ating rin ginagalang. In fact, 8 sa ating persons deprived of liberty ang tumatakbo ngayon. Well, yung mga issues dito like kamusta ba yung facilities nila, kamusta ba yung karapatang pangtao nila, ito may yung mga legal na proseso, kamusta yung kondisyon nila rito, sila ba'y nakakatulog ng tama, nakakain ng tama, sila ba'y napapaarawan, ang kanilang kalusugan ba'y naaalagaan, these kind of very basic things. No? Ang data is at around 28.6 or close to 30% ang lahat na nasa piitan ay bumabalik sa kulungan. And 70% is mostly drugs. So bakit? Paglabas mo, baka wala kang tirahan, wala kang pamilya, at higit sa lahat, wala kang trabaho. Tapos yung komunidad mo, iba yung tingin sa iyo. Yung mga katulong sa PDL, lalo-lalo na yung mga pangangailangan namin dito, yung mga hygiene kit, mga ganung bagay ba? Hygiene kit, suporta, konting suporta, alam naman natin na hindi rin makalaki ng nila, konti lang naman. Mabigyan pansin lang ba ang mga PDL dito? Hindi naman kayo tatakbo? Baka paglaya ko sa lugar namin para maibahagi ko yung kalibutan ng droga through my experience. Agenda po ba ng mga barangay officials yung mga lalabas galing sa drug case na hindi sila masasali ulit sa drug list? Well, Safe sila paglabas nila? alam nyo, tignan po natin, bakit tayo may kulungan, may piitan, no? Dati ang tingin dito, okay, para parusahan, yan. Pero, of course, yung ingredient na magbago, kaya it's called reformation o correctional. Yung nakatuon ang programa ng BGNP na yun. At yun ang importanteng pagtulungan natin lahat. Sir, barangays na have been briefed to espouse a reformation na mentality pagdating sa mga Well, yes. That's why we're going around about this, no? Kasi, huwag tayo mag-brand na for ginagawa mo ito, maski sa pumunta yung tao, parang hindi na siya pwede magbago. It should never be that way. No? Hanggat maaari, akapin ang komunidad, bigyan ng pagkakataon, ng trabaho, ng livelihood. No?